What is the hope of sinful fallen man, bearing the curse of sorrows and disgrace? Darts and tears assails each day, hearts full of groanings. When shall these tears be wiped away, or will abide me till he dies? Until one day the long-awaited hope displays, the grace of God that brings salvation is appealing, taught us to obey the truth, holy and obedient, so that our soul will be blessed and may rejoice in His appearing. I do not prostrate the grace of God, living in faith and obedience according to His word, His righteousness will be my inspiration, doing His will till the end of the world. What is the hope of sinful fallen man, bearing the curse of sorrows and disgrace? Darks and tears assails each day, hearts full of groanings. When shall these tears be wiped away, will abide with till he dies? Until one day the long-awaited hope displays, the grace of God that
lalo na po sa mga anak niya at apo. Na siya po ngayon ay kinuha na ni Lord Jesus. Na maalaman po siya sa atin, pero masaya po yung puso namin kasi alam namin na nandun siya sa langit na tahanan, yung mansion ni Lord po. Na kung maalala ko na si Lola kasi, hindi kasi siya yung showy na lola bagay. Di ba merong mga lola na malalambing. Yung lagi halos yung mga apo niya, lalo na yung mga maliliit, makikita mo na yung lagi mo daw masisigawan ni Lola. Kasi gano'ng magpakita ng pagmamahal si Lola. Kahit sa mga anak niya, alam ni Lola yan. Alam ng mga anak niya yan. Gano'n kasi magpakita ng pagmamahal si Lola. Hindi kasi sila parehas ni Lolo. Kasi si Lolo, masyadong malambing. So si Lola, lagi mo makita na parang pag nagbigay ka, parang hindi niya na-appreciate. Pero yung totoo na-appreciate ni Lola yun. Parang ayaw na lang iparamdam. Parang hindi kasi siya showy. Kasi di ba merong mga tao na hindi showy. Kahit sa aming mga apo niya, yung minsan pa nagbigay ka, parang hindi na-appreciate ng Lola mo. Pero deep inside, masaya si Lola kasi naaalala natin siya. Kahit sa simpleng bagay na ibigay mo masaya si Lola na naaalala siya. Merong mga anak na halos hindi makasundo ni Lola, naakala, minsan yung mga nakakatampuhan ni Lola, naakala natin, akala na ibang anak niya na, ay hindi ako mahal ni Lola, pero hindi yung alam, na yung palang pinaka-kaaway ni Lola, yung pala yung pinakamahal na mahal niya, yung pala yung doon siya pinaka-nag-aalala, kasi alam niya na sa mga anak niya, may kanya-kanya ng asawa, merong naiwan na walang asawa, doon nag-worry si Lola, lalo na yung isa na layo pa. So parang mararamdaman mo yun, lalo na sa amin ni Mama, malayo kami kasi nasa Hong Kong pa kami. Hindi na kami, 4 kami. Kaya nung nalaman namin yung kalagayan ni Lola na biglang nagkasakit na nga siya, tapos palagi na nga daw ng mamaalan. Yung pagka hindi mo rin expected na mag-Saturday lang, tapos pagka Monday, dali-dali kami nag-book ng ticket para makauwi nga. So sabi ko kay Lola na, gusto mo uwi kami? Parang mas masakit sa part namin kasi nasa malayo kami, hindi man lang namin nabutan si Lola na buhay. Pero sa Batangas na kami, malapit na ilang oras lang, hindi kami naantay ng Lola. Kapag kasi tayo na tao, normal sa atin makaramdam ng sakit, ng lungkot. Kasi nasa laman tayo Normal na yung makaramdam ka na parang hindi mo alam kung paano ang harap sa kinabukasan kasi wala na yung nanay mo, wala na kayong haligi ng tahanan, na wala pa yung ilaw ng tahanan. So parang paano na lang tayo. Pero isipin natin na, di ba, halos minsan isipin natin na kung kailan lang patay, doon lang nagkakatipon. Hindi ba natin naisip na, kaya na maalam man si Lola, at least, binuon niya kayo ng mga kakapatid, ng mga apo niya, binuon niya kayo. Ibig sabihin, gusto niya na lahat tayo magkakaisa. Ayaw ni Lola na hiwa-hiwalay tayo. Kaya nawala man si Lola, alam kong masaya siya na nakikita niya yung mga anak niya, nagmamahalan sa isa't isa, nakikita niya yung mga kaibigan niya na nandito, nagbigay ng time kahit nandyan yung bagyo, umuulan, nandyan yung mga mapuputi. So masaya si Lola kasi kahit sa huling hininga niya, sa huling hantungan niya, mamaalam tayo sa kanya, alam naman ni Lola na kasi yung mamimiss natin yung mga ngiti ni Lola, yung hagalpak niya. Lalo na ako pag umuwi ako kasi yung hamutan baga namin ni Lola. Minsan napapagalitan ako ni Mama, sabi niya sa akin, ano ba naman yan bakit ginaganyan mo si Lola mo? Alam mo matanda yan. Pero ganoon kasi yung lambingan namin ni Lola Baga nakakamiss kasi kumimiss mo yung ngiti ni Lola. Yung mga sigaw niya sa'yo, lalo sa mga apo niya, lalo na doon sa mga maliliit, lalo na pag nagkukulit. Mamimiss mo yun. Pero gano'n talaga yung buhay kukunin at kukunin tayo ni Jesus kapag alam niyang handa na tayo. Kaya bago man tayo mamaalam kay Lola, malaki po yung bilang apo niya, malaki po yung pagpapasalamat ko sa lahat po na nakiramay sa pamilya namin, sa lahat po nagpaabot ng tulong. Malaki po yung pasasalamat namin lalo na po sa mga opisyalis ng government na nagpaabot po ng tulong nila. Hindi lang po sa kanila, sa mga kamag-anak, kaibigan, mga kilala ni Lola na nagmamahal na nandito po ngayon. Bilang apo po niya, malaki po yung pasasalamat na nandito kayo ngayon, nakikiramay sa amin. So, pakinggan din po natin yung mga mensahe ng anak niya. Kung sino po yung gusto magsalita.
thankful po sa lahat po ng mga naririto. Lubos po kami nagpapasalamat. Sa totoo lang po, mula nung bata, kahit ganito po yung lola, nuturo niya sa akin. Idahal ko po yung lola ko. Na, hindi ko makakisa yun noon. Kahit ako yung mga dinanas ko nung bata ako. Wala na mahal kita lang. Dahil po na bago po siya mamatay, nagkausap po kami. As ito basement po. Pumunta po siya sa bahay. Nagkausap po kami. Salamat sa lahat. Nasa amin na wala ka. Alam ko po, nakapiling mo na po yung Diyos Ama. Sa lahat po ng mga bisan ko, salamat din po sa inyo, mga auntie ko. Salamat sa inyo sa pagpalaki niyo po sa akin. Salamat sa pag-alakay niyo po sa akin na maliit pa ako. Alam ko, ang hirap ng buhay natin. Salamat. Maalam naman. O baka po sa mga apo niya may gusto mong salita. Magandang hapon po sa nais ko po na magpasalamat sa lahat po ng tumulong sa kanila po namin. Kahit po ng ilang gabi, ng Sabado ng gabi, si Kapitan Roma po. Ako po yung nagpapasalamat sapagkat nandiyan din po yung suporta niya. Kaya tinulungan po yung ginawa niya ng paraan na may agad po yung anak ko sa ospital ng gabi ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga iramay. Maraming pong salamat sa inyo. Tunay po na kapag tayo po ay nawala ng mahal sa buhay. Masakit po na isama-sama natin sa buhay ay nawala po ito. Pero yung mga kasabihan na it is appointed unto a man once to die. Inappointed na po sa bawat isa sa atin na tayo po mamamatay. Hindi po tayo habang buhay na mabubuhay sa lupang ito. Pero pagkasalamat ako, kahit naman sa nanay ko, sa lahat ng pamamahal na binigay niya sa amin mga kapatid. Na although may kasungitan nga siya, pero nandiyan ang pagmamahal niya sa amin na kanyang mga anak. Ang magaman na pakarami namin. Kaya napapasalamat ako na masakit para sa akin sapagkat nung umuwi ako ng March at nung pagbalik ko ng April, may usapan kami na sabi ko na magpalakas ka kapag sa pagbalik ko sa year 2025 mamamasyal tayo, sabi ko sa kanya. Sabi na, oo. Kaya nung minsan sabi niya sa akin na bunso, sabi niya sa kapag nanghihina siya, sabi ni Titi, magpalakas pa daw ako. Kapag sa pangamin niya, so masakit, kapag nito uwi ko lang nung doon ko lang po nakabanding ang nanay ko sa katagi sa pagtulog. Sapagkat ng mga nakaraang pag-uwi ko, ang nanay ko po ay bumalik sa bisyo niya. So hindi ko po siya makabanding sapagkat nandiyan, lasing. Wala na po siya sa presensya ni Lord Jesus. Kaya nung pagbalik ko nitong bakasyon ko nitong last March lamang po, bumalik siya kay Lord Jesus Christ. At yun, ang aking lubos na malaking pasalamat kay Lord Jesus Christ. Sapagkat ibinalik siya bago siya kinuha. Sapagkat yun ang gusto ni Tatay Noel na hindi lamang si Nanay ang makapagbalik loob, kundi kami lahat na labing isang magkakapatid na magkaroon kami ng kaligtasan. Kaya napapasalamat ako sa nanay ko, sa pagmamahal sa amin ng mga anak niyo. Nagawa na at pagbalik ko ngayon, wala na siya. Nakakala ko maabunan ko pa siya yung pag-uwi namin. Nagmamadali kami. Tapos nakita ko ang kalagayan, nag-struggle siya noong Sabado. Noong
So, nagmamadali kami na nagpaano. Nabagaman yung pamangkin ko nga na anak ko kaya Pedro, 2 months pa lang doon sa Hong Kong. Pero by the grace and power ng ating Panginoong Diyos, napayagan siya makauwi sapagkat yun ang desire niya. Ang desire namin na sa huling pagkakataon, maihatid namin si nanay sa kanyang huling hapon. Sapagkat yun nalaman ko, kaya sabi ko nga, ito na yung huling pagkakataon. Ito na yung huli, sapagkat wala na kami magulang. Pero nandiyan ang Panginoon Jesus Christ, pambikisin na kami magkakapatid. Sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagtutulungan, kung paano kami pinalaki na aming mga magulang. Na hindi kami nagkahiwalay, nag-away-away man. Nandiyan ang pagdadamayan namin, lalo't ngayon na wala na yung aming magulang. Lubos na kami ang ilas ng mga magulang. Na kami pagkaisahin ng aming Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Diyos sa isang pag-ibig, isang espiritu na nandiyan yung pagdadamayan namin. At lalo ito yung dinadalangin ko, namangkin ko ang Acts 16:31 na mailigtas ni Lord Jesus Christ yung buong pamilya namin. Nasama-sama kami na kung paano nakarating si nanay doon sa piling ni Lord Jesus Christ. Ganon din kami na maiwan ng mga anak niya. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nangiramay sa aming pong pamilya. Maraming po salamat sa inyo. Sa kapahamakang walang hanggan, sa sino mang sasampalataya. Praise the Lord. Ano ba? Basahin pa po natin. John chapter 8. Kristo, ang lahat ay sasamba. Ang lahat ng tuhod ay iluluhod. Tuhod sa langit. Mga makakapangyarihang espiritu na nilikha ng Diyos ng mga anghel at kangheles, seraphim, cherubs, lahat ng yan. Luluhod. Na tayo matutuong lingkod niya na sumasampalataya at sumusunod sa kanyang mga pamilya. Kaanak, kaibigan, sa kanilang pag-ibig, marami pong salamat, Panginoong Hesukristo. At tunay po, nandito po ang iyong abang lingkod na ginamit mo hanggang sa ganitong sitwasyon upang ipahayag ang iyong Flying kiss kay Lola. Flying kiss kay Lola. Okay na. Darks and tears assails each day, hearts full of groanings. When shall these tears be wiped away? Or will abide with Ay, start lang. O nga, te, magkalubong pa yan. Baka pa muna doon sa motor, babukas. Kasi malalim. Hindi pala na. Ako eh.
Ate May, saan? Kay Bunso at kay Alfred. Ate May. What is the hope of sinful fallen man, bearing the curse of sorrows and disgrace? Darks and tears assails each day, hearts full of groanings. When shall these tears be wiped away, or will abide me till he dies? Until one day the long-awaited hope display, the grace of God that brings salvation is appealing, taught us to obey the truth, holy and obedient, so that our soul will be blessed and may rejoice in His appearing. I do not prostrate the grace of God, living in faith and obedience according to His word, His righteousness will be my inspiration, doing His will till the end of the world. What is the hope of sinful fallen man, bearing the curse of sorrows and disgrace? Darks and fears assails each day, hearts full of groans.
Until one day, the long-awaited hope displays the grace of God that brings salvation is appeared. Told us to obey the truth, holy and obedience, so that our soul will be blessed and we rejoice in His appearing. I do not frustrate the grace of God, living in faith and obedience. Dalangin ko ang kapayapaan, Lord Jesus, O God, at ang dalangin ko po, gawin mong matiwasay ang lahat ng mga bagay na ito. Matanggap ng buong pamilya, lalo na po ang mga anak. Lord Jesus, O God, ang huling pagkakataong ito sa iyong papuri, pagdakila at ang walang hanggang pasasalamat. Salamat, Lord Jesus, sa iyong mga banal na salita. Ikaw po ang nagsabi ng mga bagay ang inyong hilingin. Sa aking pangalan, aking ipagkaloob. In Jesus' name, Amen. Ang lahat ng sabing, praise the Lord! Sa taas po siguro. Ipatong kay sa ano, tagiliran. Si Kuya na lang, sige. Si Kuya, oh. Umpisa na sila. Okay na po, Kuya. Sige po. Ang mga dapat ano, dala na niya ano. Kasama na silang dalawa. Sila si Lulo. Nini, yan eh, si Nini. Si Nini ni Lulo.
ba tayo? Buto na lang ngayon. Bakit? Pwede yun ay. Hindi, pag buto na, magaganyan. May laman doon, may laman naman.